Kita ninyo ito si Jimmy Bondoc. Ito laki to sa laki to sa hirap. Hindi naman sila yung sobrang hirap, pero ito nagtrabaho ito si Jimmy Bondoc sa PAGCOR at naging successful si Jimmy Bondoc at ang kanyang opisina noong panahon ng pandemya. Talagang alam ni Jimmy Bondoc kung papaano yung talagang tulong na kailangan ng mga tao. Ito si De La Rosa, ganun din. Si De La Rosa po ay galing to sa hirap. Talagang naghirap ito, nagsimula ito, na nagbubukid ito, nagta-tricycle. Ang daming pinagdaanan nito bago ito ay maging isang matinong leader. Kaya nga, naging matinong leader ito si Bato De La Rosa, mga bossing. Kasi nga, dumaan siya sa hirap. Naranasan niya kung papaano yung hirap ng buhay. Kaya nung umangat siya, nagamit niya itong kanyang experience bilang isang kung paano maging isang magaling na leader. And pulis ito, malaki ang naitulong nito sa kampanya ni Pangulong Duterte laban sa illegal na droga. Ito naman si Bongo, ay syempre naman Mr. Malasakit Center. Wala na tayong pag-uusapan pagdating kay Bongo. Bongo is a complete package. Kasi little president ito, little mayor ito. So, ang serbisyo nito, mala Duterte. Kaya rin ito naging successful kasi nga, ang sinundan niyang klase ng leadership kay Pangulong Duterte. Ito si JV Hinlo, ganun din. Nagsimula din ito sa baba. Ito po ay iginapang din niya ang kanyang sarili. Hindi naman ito galing sa isang malaki at marangyang pamilya, pero abogado ito. At mula sa ibaba, talagang pinaghirapan niya yung kanyang karerang umangat ng umangat hanggang sa magsilbi siya sa gobyerno natin. And same goes with Lambino. Si Lambino ay isang magsasaka, isang anak ng magsasaka, at hanggang ngayon ay involved pa din sa agrikultura. Kaya malaki ang may tutulong nito ni Lambino sa ating agrikultura dahil hanggang ngayon nandoon pa rin siya, bagamat batikang abogado ito, bagamat sikat na abogado ito at nagsilbi rin ito sa gobyerno, mahusay na tao ito at sigurado tayong ito yung mga kandidato na ang tagal na sa gobyerno pero hindi mo naririnig masyado yung mga pangalan kasi nga hindi sila epal. Parehas din yan si JV Hinlo. Si JV Hinlo ay nagtrabaho sa I think naging boss siya ni Greco Bellica sa presidential anti-corruption yung PACC. Kasama ni Greco Bellica. And si Lambino naman, nagsilbi rin yan sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga yung isang kaso ni Gloria Macapagal Arroyo, na sikat, siya yung naging abogado ron. Yun yung jurisprudence diyan sa Supreme Court na Lambino case. Siya yun. Si Dr. Mata naman, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, kompleto tayo. Meron tayong pulis, meron tayong mga abogado. Ito si Mata ay isang doktor. Yan po ay tiga Davao. At yan din po ay nagsimula sa pinakababa. Yan po ay naging doktor ng mga Duterte. And syempre kapag dikit sa mga Duterte, alam natin na malinis ang puso at malinis ang hangarin yan. Si Dr. Mata po ay personal na pinili ni Doc Willie Ong para humalili sa kanya. Actually, idol din niya si Doc Willie Ong, kaya nga ito nagbibigay ng mga konsultasyon libre sa social media, nagbibigay ng nagsishare ng kanyang kaalaman sa medisina para at least maging aware tayo kung ano yung mga, parang si Doc Willie nga, pero ang kagandahan dito kay Dr. Mata talaga, napakalaki ng followings nito at sumikat na rin ito sa mundo ng politika bilang isang political commentator. So involved ito sa politics at the same time ito ay isang doktor na makakatulong sa sektor ng medisina sa ating bayang Pilipinas. Alam naman natin yung healthcare system natin palpak, bagamat malaki ang naiambag ni Senator Bongo, pero may pagkukulang pa. Kailangan ng isang magaling na doktor diyan sa Senado para talagang maging okay yung ating healthcare system. Alam po ba ninyo na noong panahon ng na may senador tayong doktor, si Flavier,
naging maganda ang healthcare system sa Pilipinas. So it's about time na bumalik ang isang doktor na talagang alam yung field ng yung medical field para mas mabigyan tayo ng magandang serbisyo medikal. And pangarap ni Dr. Mata na yung kanyang specialization, yung kanyang profesyon ay ma-share niya sa taong bayan ng libre. Ito naman si Rodante Marcoleta, number 38, matindi ito. Oo, ito ang talagang sumusunod sa batas. Ito yung talagang congressman na matapang na kahit na lahat na pabor sa impeachment ni VP Sara, kahit na lahat ay pabor sa pag-revoke ng franchise ng SMNI, kahit na lahat ay halos binabayaran na para gumawa ng mga dirty works nitong ating kamera. Ito si Marcoleta, hindi ito nagpatakot, hindi ito nagpabuli, hindi ito nagpabraso, hindi ito sumabay sa agos. Wala siyang pakialam kung maubusan siya ng budget, tanggalin siya sa mga komite dahil sa kanyang posisyon na laging batas lang yung susundin. Hindi importante sa kanya, nang importante sa kanya yung mandato niya bilang isang congressman, which is gumawa ng mga batas at sumunod sa rule of law ay magawa niya. Yun nga ang naging kapalit noon, na-outcast siya dyan sa Congress. Pero wala siyang pakialam. Kailangan natin sa Senado. Si Rodriguez naman po, napakatalino, napakagaling, isang abogado, maisog, napakahusay. Alam niyan kung papaano ang pamamalakad sa gobyerno. Actually, napakalaki na naitulong dito sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Isa ito sa mga nambudol sa atin, pero bumabawi para sa kapakanan ng bayang Pilipinas. Kasi lahat naman tayo sa lahat, kahit yung mga nasa gobyerno, lahat naman yan gustong tumulong sa pamahalaan. Si Rodriguez gusto niya na tumulong sa pamahalaan, kaya lang ang problema, napunta siya dun sa team kung saan mas gustong tulungan yung mga cronies nila, yung mga kasamahan nila, kasapakat nila at mga kaibigan nila kaysa magselbi sa taong bayan. So yun yung pinaka masaklap sa lahat at gustong baguhin ni Rodriguez yan at gustong ipakita ni Rodriguez sa dati niyang kinaaaniban na mas magaling siya sa kanila. Abogado ito, maisog, matapang, personal na nirekomenda ni Pangulong Duterte, bagamat siya ay hindi taga PDP laban. Ito ay para na sa bayang Pilipinas. Ito naman si Philip Salvador, mahusay din ito. Ito dapat noon pa pinatatakbo, pero ang sabi niya hindi muna kasi ayaw kong pumunta sa isang larangan na hindi ko kabisado. Kaya sa loob ng 6 na taon, wala siyang ginawa kundi mag-aral. Sumama kay Bongo para malaman kung papaano ang serbisyo at ang totoong serbisyo. And personal din itong inirekomenda ni Pangulong Duterte at ito po ay miyembro ng PDP. Hindi po ito nagtaksil sa mga Duterte, kasama ito ng mga Duterte mula simula hanggang ngayon. So solid, loyal ito at ang puso nito Duterte para sa Pilipino. Tutulong, hindi naman porket artista hindi na nakakatulong Marami rin magagawa ang mga yan basta't malinis ang hangarin, malinis ang puso. May mga artistang wala talagang mga nagagawa, puro papogi lang dyan, pero ibahin natin, basta tatak Duterte, ibang klase magtrabaho yan. At syempre, pinakauli sa lahat, itong ating pinakamalupit at pinakamagaling na kandidato na si Pastor Apollo Quiboloy. Yan, ipapakita ko lang sa inyo ng mabilis na mabilis ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayan. So number 53 sa balota, Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang pinakamalupit sa lineup na yan ng PDP dahil hindi naman sa pagmamaliit sa iba nating mga kasama sa PDP, pero si Pastor Apollo Quiboloy, sa lahat ng mga kumakandidato ngayon sa pagkasenador, siya lang po ang merong talagang resibo na milya-milya ang layo kumpara sa ibang mga kandidato. At si Pastor Apollo Quiboloy po sa ngayon ay nakakulong. Siya po ay best friend ni Pangulong Duterte doon sa mga kasalanang hindi naman niya talaga ginawa. Katulad din naman ng ginagawa kay Pangulong Duterte na ginagawa ng mga kaso-kaso para ma-eliminate sa politika. Ito rin si Pastor Apollo Quiboloy, ganun din ang naging
naging guhit ng kanyang palad dahil sa pagtulong niya sa mamamayang Pilipino sa Pilipinas at sa mga Duterte, nadamay siya dito sa politika ng mga Marcos at mga Duterte. Pero hindi mo ito mapapayuko. Ito lang ang kandidato na talagang kahit hindi mo kayang bayaran dahil lahat ng pera, katanyagan, lahat ng hinihiling mo sa buhay, nakuha na niya. Meron na siya nun. Kaya hindi niya na kailangan yun. Ang gusto na lang ni Pastor Apollo Kibuloy sa nalalabing mga panahon sa kanyang buhay ay may alay niya sa Bayang Pilipinas. Dahil noon pa man, tumutulong na siya sa Bayang Pilipinas nang hindi humihingi ng kapalit. Noon pa man tumutulong na siya sa mga Pilipino nang hindi naman siya nag-a-aspire maging kandidato. Kaya lang dahil sa mga sitwasyon na nangyari sa kanya, na ultimong mga politiko na tinutulungan niya at mga natulungan niya, nag-traitor sa kanya. Kaya ngayon, papasok siya sa politika para linisin ang politika. Kasi noon, yung mga politiko, napakataas ng standards niyan. Ang mga politiko dati, tinitingala natin. Pero ngayon, mga bossing, wala na. Halos masira na yung reputasyon ng mga politiko. Kaya ibabalik po ni Pastor Apollo Kibuloy yung standards, yung taas ng tingin ng mga tao sa mga lingkod bayan. At ipakikita po ni Pastor Apollo Kibuloy kung papaano ang totoong paglilingkod sa bayan. Kasi alam naman natin, si Pastor Apollo Kibuloy ay naglingkod at naglilingkod sa KOJC na kahit na siya ang pinuno nito, siya ay patuloy na naglilingkod. Ni isa sa mga properties ng KOJC, walang nakapangalan sa kanya. Lahat ng hirap, pagpupunyagi ng bawat miyembro ng KOJC, lahat sila nakikinabang. At lahat ng yan ay dahil sa napakalinis na puso, napakagandang adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy. Zero corruption, death penalty para sa mga korap na opisyal ng gobyerno, yan po ang kanyang isusulong. Ayaw pa ba naman natin yan, hindi ba? Napakaganda ng ng mga adhikain na yan. And that being said, gusto lang nating malaman at makita ano na ba ang totoong survey ngayon na nangyayari, ano ba ang laro ng politika, nasa na ba tayo, sino na ba nangunguna. Kasi yung mga survey na nakikita natin, mga bossing, dyan sa mainstream media, puros mind conditioning yan. Gusto nilang palabasin na aside from Bongo and Bato, sila lang yung pwedeng pumasok. So wag nyo nang sayangin yung boto ninyo doon sa ibang mga kandidato ng PDP. Huwag po tayong maniniwala dyan. Mind conditioning po lahat yan. Kitang-kita po natin kung gaano kalakas ang mga kandidato natin. Alam nyo ba, mga bossing, na yung napakayabang na alyansa ng bobong Pilipinas ni Marcos, alam mo ba nasasampu na lang sila? Parang ang araw-araw nalalagas sila. Ibig sabihin, walang tibay na aasahan at walang tibay na maaasahan dyan sa alyansa ng mga kawatan na yan. Dating 12 ang yayabang, kesyo yun daw kabila, hirap na hirap. Ang Team Suka daw ay hirap na hirap makabuo ng mga kandidato, samantalang sila kompleto. Ayun, nakompleto nga nila. Puro naman sila mga tarantado. O nakita mo ngayon, ilan na lang sila. Unang nalagas, kapatid pa mismo. Mantakin mo kapatid mo mismo, kalaban mo, hindi mo kayang paayunin sa'yo. Papaano mo maayos ang Pilipinas kung mismong pamilya ninyo hindi nyo maayos? Pangalawang nalagas sa kanila, ayan si Camille Villar. Iniimbestigahan na ngayon yung ama. 'Di ba? Dahil diyan sa pag-iendorso ni VP Sara, imagine mo inendorso lang siya ni VP Sara, biglang inimbestigahan na yung kanyang ama, si Manny Villar. So dito mo talaga makikita kung gaano kababoy ang politika netong administrasyon na ito, na lahat ng didikit sa mga Duterte kakalabanin nila. Pero unti-unti, sabi ko nga sa inyo, unti-unti yung political shift nangyayari na. Marami ng mga politiko na dating mga tahimik na ngayon ay nagpapakita na ng suporta kay VP Sara Duterte. Bakit? Because it's inevitable. Ang pagiging presidente ni VP Sara ay mangyayari kung hindi siya
dadayain at kung hindi siya mai-impeach. Kaya importante itong 10 kandidato natin manalo para yung pagiging presidente ni VP Sara ay magkatotoo sa 2028. Now, ginagamit na po ni VP Sara yung I will be a president someday card. Ginagamit niya na yon. Kaya nga nagpupunta na siya sa mga distrito, sa mga bayan-bayan at ipinararamdam niya na sa mga local governments doon kung gaano ako kamahal ng tao. Hindi ninyo mapipigilan kung noon hindi pa ako ready maging presidente, hindi ako nagpresidente kahit na gusto nyo. Ngayon, ready na ako. And alam nyo ba kung bakit ako naging ready? Dahil sa kahayupan ninyo. Someday, I will be president and someday, sisingiling ko kayong lahat. Yun ang ginagawa at ipinakikita ni VP Sara ngayon. Tulungan natin siya. Isa lang ang dapat nating gawin bawat Pilipino, pumunta sa presinto, sa botohan, iboto natin yung Duterte. Yung 10 kandidato ni Duterte, iboto natin. Pag lumabas yan, hindi mai-impeach si VP Sara. Maniwala kayo. Iiwanan yan si Bongbong Marcos ng lahat ng kung sino man ang mga financier niyan, sino man ang mga nakadikit dyan, kung sino man ang mga bumubuyo dyan, iiwanan siya lahat niyan. Dahil ito na yung huling stretch ng huling kalahati ng kanyang panunungkulan, pababa na yan. At hindi naman nila mapapataas ang rating ni Tambaloslos. Kaya itong si VP Sara ay unti-unti na yan lalakas. Basta hindi yan ma-impeach, maniwala kayo sa hindi. Hindi na natin aantayin yung 3 taon pa. Dahil sigurado ako, maglilinis ng trabaho yung mga nasa gobyerno. Kasi alam nga nila na yung uupo sa 2028, 6 na taon silang hahabulin. Kaya mag-iingat yung mga nasa Kongreso, nasa Senado, lalong-lalo na yung administrasyon ngayon. Mag-iingat yung mga yan because alam nila na itong si VP Sara mas matindi pa ito kaysa sa kanyang tatay. So, importante yan mga bossing na itong si Inday Sara nagpapakita ng kanyang pangil ngayon, and then tayo naman gagampanan natin yung ating tungkulin, ibibigay natin kay VP Sara yung boto na kailangan niya sa Senado. At the same time, hindi lang yung boto na kailangan niya sa Senado. Etong mga senador natin, magsisilbi ng tapat at ng tama ito. Mga bago ito. Hindi ito mga magnanakaw. At sabi ko nga sa inyo, itong mga kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy, nangako si Pastor Apollo Kibuloy sa amin na kahit nakasama niya, kung sakaling itong mga kasama niya ay baguhin ng politika, ma-impluwensyahan ng politika at maging mga trapo, siya mismo ang mag-e-expose sa kanila. Kaya importante makapasok si Pastor Kibuloy, importante makapasok itong 10 ito para bumalik yung balance sa gobyerno. Kasi makikita naman natin, ang pamahalaan ngayon ay hindi na nakikinig kahit sa hustisya. O hindi ba? Nakita natin yung sususpend kay Gwen pero hindi sinusunod ni Gwen, tapos parang tinatangkilik pa ng presidente natin. So kailangan baguhin na natin yan at nasa kamay natin yung pagbabago sa May 12. Kailangan nating iboto yung mga kandidato na talaga namang makakatulong para sa bayang Pilipinas. At nangunguna po ang ating mga kandidato sa isang survey. Labanan natin yung peking survey nila, ipakita natin yung tamang survey. Ito po yung tamang survey, mga bossing. Magbabatayan ang pinakabagong survey ng Archlight. Samantala, ang trust ratings naman ni Bongbong Marcos Jr. ay bumaba batay sa latest survey ng Octa Research. Dahil daw dito, minadali ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Si Margot Gonzalez sa balita. Mahigit 1 linggo na lang ay halala na at magkakaroon na ng mga bagong leader ang bansa mula sa pagkasenador hanggang sa mga lokal na posisyon. At kung pagbabatayan ang mga pinakabagong survey, unti-unti nang lumilinaw kung sino ang mga posibleng ihahalal
ng mga Pilipino sa Mayo 12. Sa pinakabagong pa-survey ng social media page na Archlight, pumangalawa sa pagkasenador ang KOGC leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa Facebook post ng Archlight, 810,000 votes ang nalikom nila mula sa lahat ng kanilang platforms at 64 ng kandidato ang pinagpilian mula sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Base sa survey results, nakakuha ng 85,921 na boto si Pastor Kibuloy, kaya't lumalabas sa top 2 choice ang butihing pastor ng mga Pilipino. Top 1 naman si Senator Christopher Bongo, habang top 3 si Senator Bato de la Rosa. Samantalang Octa Research na isa sa mga kilalang survey firm sa bansa ay nagsabing nagkaroon ng decline o pagbaba sa trust ratings ni Bongbong Marcos Jr. Dala ni Marcos Jr. ang mga kandidato sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Siyempre sa ating mga kababayan. Ayan, so dyan makikita nyo mga bossing, sinasabi nitong Octa Research na talagang bumaba, and the reason and of course the reason why yung kanyang pagtatraidor sa bayang Pilipinas. Kupal traidor talagang hayop. Kaya bumaba talaga, and dahil dyan, kita mo naman, bigla nilang ibinaba yung presyo ng bigas, bigla nilang tinupad yung kanilang pangarap. Tingnan mo, kaya nyo naman palang tuparin. Bakit hindi pa noon? Bakit yun? Ibig sabihin, talagang manluloko itong si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, talagang mga mga sinungaling itong mga to. 10 ng kanyang mga kandidato. Bakit mo pa iboboto yung mga kandidato na tinatangkilik yung ganitong klase ng mga gawain? Kung mismong si Bongbong Marcos nga, walang sense of urgency. At sinasabi pa ng kanyang mga kandidato na ito daw 20 pesos na kilo ng bigas, too late, kumbaga parang better late than never. Ibig sabihin, etong mga kupal na ito, hindi talaga magtatrabaho ng mabilis ito. Itong mga ito, pag nanalo, uupo lang yan dyan. And then gagawa ng 1, 2 batas siguro na hindi naman importante sa atin para lang masabi na may nagawa sila. Pero ganyan lang gagawin ng mga yan. Mananatili sa kapangyarihan, 2 termino na naman, 12 taon na naman yan. Wala mangyayari sa bayan natin kapag gaganyan. And ito na nga, sinasabi na nga ng Octa na kaya sila nag-roll out noong 20 pesos na kilo ng bigas. O kita mo, hindi ba? Hindi pinayagan yan ng COMELEC. Nag-ingay tayo. Bakit nyo papayagan yan? Ano yan? Vote buying yan. Anong ginawa ng COMELEC? Pinigil. Pero alam nyo ba kung bakit pinigil ng COMELEC to? Ito lang kasi yan Nag-ingay lang sila na kaya nilang gawin at ginawa, kaya lang pinigilan. Yan ang play nila. Kaya namin gawin, ginawa namin 20, kaya lang pinigilan. Para magmukha silang mabango. Pero sa katotohanan, hindi nila talaga kayang i-sustain yan. Hindi talaga sustainable. Kasi bilyon-bilyon pera ng Pilipino, taxpayers money, ang mauubos dahil lang dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi sa ayaw natin ng 20 pesos na kilo ng bigas. Gusto natin yan. Pero dapat, yan talaga yung natural na presyo niya. Nagigets ninyo? Hindi yung artificial. Kasi, ang pangloloko kasi ito, sinasabi nila sa tao na 20 pesos na kilo ng bigas, pero ang hindi alam ng tao na gumagastos at gumastos ang gobyerno, baka marami sa atin hindi masyado nakakaintindi nung salitang subsidized by government o subsidy, baka maraming hindi nakakaintindi nun. Pero ibig sabihin nun, sa bawat 1 kilong bigas na binibili mo, gumagastos ang gobyerno. Binili nila ng mahal, binibenta nila ng mura. Therefore, lugi ang mga Pilipino. Bakit lugi ang Pilipino? Kasi ang gobyerno ay Pilipinas. At ang Pilipinas ay Pilipino. Lugi ang Pilipino kasi imbes na yung pera na ginagastos natin para masubsidize yung bigas na 20 pesos na yan, napupunta sana sa healthcare, napupunta sana sa mga kalsada, napupunta sana sa mga ospital, eskwelahan, paaralan, at kung saan-saan pang pinaka-importante, masemento sana yung mga hindi pa nasisementong mga lugar sa mga kanayunan, napupunta dyan sa bigas. Dahil gusto lang nilang manalo sa eleksyon. Kaya kunyari, pinigil ng COMELEC dahil eleksyon, pero sa totoo lang, ni-roll out nila yan para isipin ng tao na, kaya nilang gawin. So, kailangan na ipanalo natin ng mga putang inanto para pagtapos ng eleksyon, gagawin pa rin nila. Kasi ang sabi nila, after elections, itutuloy namin. So, parang sinasabi nila dito na pagtapos ng eleksyon, pag binoto nyo kami, tuloy-tuloy ito. Ganyan din ang sinabi ni Migs Nograles sa kanyang distrito, di ba? Na kapag natalo ako, magsasara opisina ko, di ko na kayo matutulungan. Wala nang tulong na pupunta sa inyo. So, hino-hostage nila
yung mga tao, binablockmail nila yung mga tao dito sa 20 pesos na kilo ng bigas na to. Pero think of it, lugi talaga tayo dyan. At the same time, ano na to, kumbaga suicidal attempt na to para salba yung kanilang politika. Kaya nga pinakikita ko sa inyo na ang lakas-lakas ng kandidato natin dahil to mga punyetang ito, halos hindi na mangampanya. Nagpupunta na lang sila dun sa mga lugar na malalakas sila. Saan ka makakita? National lang tinatakbuhan mo kahit sa best di kayo nagpunta para ligawan OFW. Hindi kayo umikot sa buong Mindanao. Hindi kayo umikot sa buong Visayas. Sa Luzon lang kayo umikot. Kasi nga alam nila malakas sila dito sa Luzon. Sa Visayas at Mindanao kasi, pag nangampanya sila, sinisigawan sila ng Duterte. Kasi talagang napakalaking impact ng ginawa ng Pangulong Marcos doon sa pagpapadala niya kay Duterte sa The Hague. Yun talaga yung nag-seal sa kanyang kumbaga yung sa pag-asa ng kanyang alyansa na manalo. Tingnan mo, 10 na lang sila. Dating 12, naging 10. Si Pacquiao, kung kani-kanino ng mayor, nagmamakaawa para itaas ang kamay niya. Si Tolentino, ganun din. Ginamit pa ni Tolentino yung West Philippine Sea na kung gusto niyo daw masakop ang Pilipinas, iboto niyo siya. Ay, wag niyo siyang iboto. Pero kung ayaw niyo daw na masakop ng China, Pilipinas, iboto niyo siya. As if naman, ang laki-laki nang naitulong niya dyan sa South China Sea issue na yan. Unang-una sa lahat is it has been an issue even before wala pa siya sa Senado, issue na yan. Nakaitang isang termino na siya, issue pa rin yan. So as if naman ang laki-laki na naitulong niya dyan. Again, ayaw natin sa aggression ng China dyan. Pero yung gamitin mo yung issue sa South China Sea na as if pag hindi ka nanalo, masasakop tayo ng China, ang kapal ng mukha mo. Hindi ikaw ang magsasabi kung kailan tayo sasakupin ng China at hindi. So, pambubudol na naman yan. So, nakita ninyo yung mga ipinapangako nila sa inyo. Nangangako ba sila sa inyo ng build project? Nangangako ba sila sa inyo ng anti-war, anti-drug war, peace and order, linisin ng Pilipinas, zero corruption? Nangangako ba sila sa inyo ng ganun? Wala silang pinapangako na ganun sa inyo kasi nga magnanakaw mga kawatan ng mga yan. Okay? Wala silang plataforma. If you ask them anong plataforma nila, paulit-ulit lang. Ang tagal na nilang umupo diyan, hindi pa nila nagawa, kulang pa. Hindi ba? So dito sa PDP laban, plataforma ang pinaglalaban natin dito. Sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, 70 bills na proposed ang kanyang natapos. So ipipresenta na lang niya yan pag upo niya sa Senado. I-expose na lang niya yung mga kandidato na hindi pipirma sa mga panukala niya. O hindi ba? Kaya nga, tingnan nyo, anong pinapangako ni Willie Revillame? Wala. Anong pinapangako ni Pacquiao? Wala. Anong pinapangako ni Tolentino? Hindi raw tayo sasakupin ng China. Putang ina niyan. That's the list of our problems actually. Ang problema natin dito, pagkain.